Panggigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika. Kasi positibuhan yung administration ngayon as compared sa administration of the government. Magandang araw mga kaibigan. Nako, marami po tayong pag-uusapan ngayon na maiinit na issue. Lalo na yung ipagsigawan na demonyo at dapat si Pangulong Marcos ang dapat managot. Galing mismo sa bunganga ni VP Sara. Pero bago ang lahat, pakilike po muna, pakishare na din po ang ating video at pasubscribe na din po sa ating channel. Maraming salamat po. Alam niyo po, matapos ang matinding patutsada ni VP Sara sa ating gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos, abay biglang pabiktima ang mga Duterte. Dahil sila daw itong, alam niyo na mga kaibigan, inaapi. Sa kabila ng kaliwat ka ng problema na kinakaharap ng pamilya Duterte, abay eto, pakinggan nyo mga kaibigan. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa mga abogado ang usaping legal ng kanilang pamilya. Ito ay sa gitna ng mga kontrobersyang kinahaharap ng pamilya Duterte. Sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRG, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. O, di ba mga kaibigan? Ang ganda sana kung ganun, di ba? Kasi ipapaubaya mo na talaga sa mga legal team yung mga issues ninyo at mga kabalbalan, di umano. Pero tignan nyo mga kaibigan. Tignan nyo to. Itong susunod na sabihin niya. Muling binigyang diin ng pangalawang Pangulo na malinaw umano ang pattern ng panggigipit sa kanilang pamilya. Ginagamit umano ng administrasyon ang mga isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko sa mga pagkukulang nito sa bansa. Nakikita nila kung ano yung panggigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Okay na yung sinabi mo Ipaubaya mo na sa mga legal team. Pero yung sasabihin mo na ang lahat ng ito pamumulitika ng Pangulong Marcos, aba, ang galing Talagang ipapahid talaga yung dominyo sa gobyerno natin. At sa tingin niyo mga kaibigan, yung mga ganitong paninira at mga kabalbalan ng mga Duterte, sa palagay niyo papalagpasin yan ng Kamara? Hahayaan lang nila na bastusin ang ating gobyerno, ang ating Pangulo? Eto mga kababayan, pakinggan niyo to. Yan. Pinuna ng ilang kongresista ang umano'y patuloy na pag-atake ni Vice President Sara Duterte sa lahat ng kanyang kalaban maliban lang sa China. Nitong mga nakaraang araw, sa kanyang mga panayam, may iba't ibang patutsyada kasi ang Vice-Presidente. Isa sa kanyang mga binabatikos ay ang 20 pesos rice program ng administrasyon. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, naguguluhan na siya kung nasan nga ba ang loyalty ni VP Sara, kung sa China ba o sa Pilipinas. Kailangan pa bang sagutin yan? Pag ang usapan, soberanya, ang bilis niya magsalita. Oo, regarding sa ICC. Sinasabi niya na isinuko daw natin si Duterte sa foreign entity. Aba, magaling pag-usapang soberanya, pag yung tatay nila, yung sentro ng usapan. Pero, yung West Philippine Sea, bakit? Soberanya din ang pinag-uusapan dun Pero tahimik ka. Double standard. Panay kasi niya ang patama nito pero kailanman hindi umano ipinagtanggol ng Vice-Presidente ang Pilipinas laban sa China. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, kahit ano pa mang patutsyada ni VP Sara, hindi pa rin mayaalis ang naging questionable niyang paggamit ng confidential funds, bagay na dapat niyang ipaliwanag. Sino ngayon yung naglilihis ng mga issues, mga lehitimong reklamo patungkol sa mga Duterte? Lalo na kay VP Sara. Confidential funds, ginastos ng 11 days. Pakisagot. Hanggang ngayon, di ka pa rin nagpapaliwanag. Di ba? Eto ba yung sinasabi ninyo na hinaharap ang lahat ng problema, lahat ng issues, pagdating sa accountability? Nako, ayaw na ayaw ng mga Duterte niyan.
Kamakailan, tinawag ding umano'y political attack ng Vice Presidente ang naging paghahain ng mga reklamo laban sa kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Pero para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, hindi dapat baliwalain ang mga kinasasangkutang issue ng kongresista. Si Congressman Duterte ipinauubaya na raw sa mga taga Davao kung iboboto pa rin siya sa eleksyon matapos mapanood ang video. Well, sa mga kababayan natin na taga Davao, kung gusto nyo po ng pagbabago, simulan po ninyo sa sarili ninyo. Pumili po kayo ng tamang leader. Yung tamang leader na sa tingin nyo ay mag-aangat sa inyong lugar. Yung hindi ganito, ibig sabihin, wag nating iboto, wag na tayong pumili ng mga ganitong kabalbalan na leader, 'di ba? Isipin ninyo, anong tawag diyan? Hindi ba parokyano ng kabalbalan 'yan? Kung ang lahat ng ibinanto ng testigo ay totoo na ilang beses kang umorder kasama yung mga tsekwa, o 'di ba? Nangreregalo ka pa. Oh, anong tawag doon? Hindi ba mas demonyo 'yon? Tapos sasabihin lang ng ating Vice Presidente, mas demonyo daw ang ating Pangulo kaysa sa kanyang tatay. Hindi yung laban ngayon. Kasi mas demonyo yung administration ngayon as compared sa administration ng Ayan na, mas demonyo daw. Galing sa bunganga ni Sara. Mas demonyo ang Pangulong Marcos kumpara sa tatay niya. Bakit mo nga ba nasabi yan, Sara? Ang matinding patama ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon. Diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Una nang binakapan ni VP Sara ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman na imbestigahan ng ilang government officials tungkol sa March 11 arrest dahil may admin at criminal liabilities daw sila. Kalat yan sa balita ngayon, yung ginawa ni Amy Marcos. Mapunta lang tayo dito sa ombudsman, mga kaibigan. Sino ba tong ombudsman? Bakit ang bilis? Kunwari, ngayon nagreklamo si Amy, parang kinabukasan or the other day, meron na agad resolution, mga kaibigan. Sino ba to? Aba, si Ombudsman Samuel Martires. Oo. Sino ba to, mga kaibigan? Appointee ni ni Duterte. Ano yung pinakamatinding issue niya dito? Yung SALN po, naalala ninyo yung issue regarding sa SALN ni Duterte na gusto sanang imbestigahan? Siya po yung humarang. Ayaw niya. Kasi daw, paninira daw yun. Ano pa, mga kaibigan? Ito. Si Ombudsman. Yan, mga kaibigan. Siya ang nagsabi na wala siyang nakikita na kahit anumang corruption kay VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi daw siya defender ng Dutertes. Well, sabi niya yun eh. Ito pa, mga kaibigan. Naalala nyo yan? Nung bago siya i-appoint, ang dami hong nagra-rally dyan. Isa na dito nga yung religious worker. Inuupose po nila, ayaw nila sana na maupo bilang ombudsman itong si Martires. Kasi ang dami hong issue dyan eh. Pero syempre, Duterte yan eh. Alam nyo naman, pag religious worker, pagdating sa mga religious, napapaso si Duterte dyan. Pinagmumura niya nga di ba? Yung Santo Papa nga natin pinagmumura. Kayo pa kaya? Next, mga kaibigan, galing sa Concerned Citizens, Crusade Against Corruption for Good Governance. Anong sabi dito? Ginawa mo na dati yung pagdidepend sa mga Dutertes. Yung SALN ng evil man of Davao. Ayon dito. Tapos ginagawa niya na naman, mga kaibigan, kay Sara. Lalo na ngayon, di ba? Tapos sasabihin nila, hindi daw namumulitika. Di ba? Anong tawag dyan? Pagdating sa mga kaalyado nyo, ang bilis, di ba? Pero yung mga ibang issues, ang tagal. Well, ganun talaga. Balik tayo dito. Oo. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So, hanggang siya dapat makasuko. Opo, kasi hindi naman nangyayari lahat yun kaya walang ibang ng Pangulo. Pangulong Marcos pa talaga yung kakasuhan mo? Ang tindi mo talaga. Grabe. Di ba sinabi na natin kanina, foreign entity, yung pumapasok daw sa soberanya natin. Ba't ka ang ingay mo pag sa tatay mo? Di ba? Pag sa issues regarding dyan sa ICC,
Pero yung sa the West Philippine Sea, yung pagpasok ng mga China na binabarubal na tayo, binabalahura yung sariling atin, ba't tahimik ka? Oh, wala kang masabi. Ano sabi niya? No comment. Tapos, eto, isasampal mo sa mga kababayan natin na si Pangulong Marcos yung kakasuhan. Ang tindi mo, no? Pag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan, na hindi talaga titigil ang natin sa kulong or pamasay. Iwan na lang naman talaga ang dalawang hindi pa din na nagagawa sa kayo. Para kay Ayan na naman. Ayan na naman talaga, mga kaibigan. Hindi ba ikaw yung nagbabanta? Ikaw yung nagmumura ng babalahura? Nakalimutan niya na ata eh. Grabe. Pangulong Marcos na naman. Lahat ng ginagawa niyong kabalbalan talaga, ibabalik ta rin niyo lang eh, no? Intindi? VP Sara, wala naman daw kinalaman ng mga manok ni PBBM sa Davao tungkol sa kaso. Pero naniniwala siyang PNP at CIDG ang may pakana nito. Patuloy lang ang kampanya ng PDP laban senatorial slate at una na ring nagpahiwatig si VP Sara sa ilang public events tungkol sa presidential bid niya sa 2028. Sa end of 2026 daw ang deadline na binigay sa kanya para talagang makapagdesisyon sa pagtakbo. Pero ia-assess pa raw ng kampo nila ang magiging resulta ng midterm elections. Lalo na talamak daw ang di umano'y legal na vote buying ngayon na nasa forma ng ayuda gaya ng tupad at AIX. Ayun mga kaibigan, na matindi itong mga birada ni Sara Duterte. Sipin ninyo, sila daw itong mga inaapi, ginigipit at ginagawa ng paninira. Sila itong kawawa. Ewan ko na lang kung saang lupalop ng mundo. Saan ba nila nakukuha yung kapal ng muka, di ba? Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Sino ba yung mas demonyo? Si Sara Duterte ba o ang ating Pangulo? Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.